Takbo na! Lakas na! Lakas! Maganda yung pula na Taiwan mga katongs. Ito nung dinilibot ni Kasidling to, alit lang. Siguro hindi pa niya napapatabaan nung dinilibot niya. Kaya naging ganito ito niya. Pero alam niyo mga katongs, ganito maganda tinatanim. Matigas na siya. Welcome sa Tongs TV, manood palagi at mag-subscribe na rin kayo para updated sa bawat video naming bago. Sa bawat video ay may aral kang makukuha, lalo na kung isa kang magsasaka. Gawain sa probinsya ang palagi naming content, kaya halika na sa Tongs TV, mag-subscribe na kayo at manood palagi. Okay, good morning mga Katongs TV. Magandang araw po. Dito nga po tayo mag-i-spray ng 3G foliar ngayong umaga dito sa ating mga tanim na talong. Ayan nga po. Hop. So wala pa tayong nilalagay na fertilizer dyan, kundi yung pinaupo natin at saka yung chicken manure. Ito maganda. Pumitimba. Papatubig tayo ngayon dito sa silip panigang. Kasi isang araw hapon, matindi sikat ng araw, natuyo din yung pagka-ambon nung isang araw. Ayan, gagamitin na natin si 3G. Muna natin. Kaya mga katongs, dahil 25 liters yung gamit nating power spray, gagawin natin 200 ml. Kahit 225. 250. Ha? 250.
So yun mga katoms, nag-spray na nga po tayo ng 3G sa talong.
mga katongs, tapos ko na palang isprayan ng 3G foliar. Okay na? Okay na? Ha? Dito mo na padiretso yun, duduktong natin dito. Yan o, sa may sili. Dito. So yun mga katongs, tapos nang ako mag-spray, magpapatubig ng mga mirito. Kasi kay Edit si Ate Bing ang nagtatanim doon sa siling Taiwan. Ayan na nga po mga katongs yung natin sili. Sila po yan ang nakaka-recover mula sa pagkatanim at okay mga katongs, tinawag tayo ni Boss Jay. Ayan, nagdala ng merienda oh. Iba talaga si Boss Jay. SNR laki. Bigyan lang tayo pang ulam. May dibote pa. Iba talaga si Boss. Ito tayo mga katong. Merienda tayo. Boss. Boss. Walang ketchup? Tomato sauce meron. Parang ang sarap na may ketchup yan ha? Masya wala. Hindi ko nadala. Nakalimutan. Hot sauce. Yan, yung mga tumas, pwede yan. Hindi, ito na lang oh. Tahimik na. Tahimik. Nandito nga po ako dito sa dulo. Ayan, ayan yung sili. Tapos lumabila ako dito sa Tarondon. Titingin tayo na pwedeng kuhanan ng tubig dito sa dulo. Kasi may sapa nga dito. Kikiraan po. Palagay ko pwede tayong umuha ng tubig. Ayan o. May tubig to mga katongs. Siguro dito ang pwesto ng ano yan, ng Robin.
mga $20 na flexible hose, kahit siguro 15, 20. Mga 20 feet na flexible hose. Nandito na yung Robin sa taas. Dito natin tatapat yung hose pabuga dito sa kabila. Lalagyan na lang tayo ng kawayan para pagsasaluhan ng hose, kasi malalim na doon. Hindi na natin paggagapang sa baba. Padiretso na lang natin. Dito pwede pala rito. Ayan, may tubig itong mga katong sapa. Then dito Robin. Pwede chat ko kay boss. Tinatingnan design ni boss to, at kung pwede daw kami kumuha ng hose, tubig. So, pwede naman. Tama-tama yung Robin natin doon, dito natin gagamitin kasi may electric motor na ron. So ito yung talong natin mga katongs. May hindi magandang nangyari dito. Nasunog po yung unang dahon niya. May part, ito yung part nito, yung baba na yan. Yan, kung napansin nyo, ito yung unang block mga katongs sa may kuwan ng kubo. Dapat yung dahon po ng talong nasunog. Hindi ko alam kung saan na ano to. Dalawa ang pinagdududahan ko dito, kundi sa plastic, sa dumi ng manok. May ilan part po siya na ano na wala. Tapos yung dulo, sa may dulo mga to, nagtataka ako. Yung dulo kasi na yun, hindi namin nilagyan ng dumi ng manok, hanggang dito lang yan eh. Yung dalawang block na yan, magkatapat na ito. Yan lang yung nasabugan namin. Kasi nga, ito yung 100 dumi ng manok masako. Pero, pinagtataka ko, kung sa plastic to, dapat yung dulo doon, mainit. Mas mainit po yun kasi yun ang pinakataas. Laging tuyo. Pero wala naman ako nakitang nasusunog na dahon. Ang duda ko sa dumi ng manok kasi, pero kung lang naman okay, okay na, lumipas na no. Nung unang mga ilan araw ng pagkatanim, ganyan nangyari oh. So, nagkabatik siya. Tapos yan, yung hanggang pangatlong dahon nagkaroon siya ng batik. Then yung mga bagong dahon, ito okay na. Yan, ganun din sa kabila. Yan, isang 1, 2, 3 yung unang mga dahon. Pero yung sumunod okay na, wala na. So yan, ito yung area na yan. Kaya nga inisprayan ko ng
3G para makatulong sa halaman mga katongs. Tapos puntahan naman natin dito yung bandang dulo. Ayun, maitim na naman doon mga katongs. Sana umulan naman dito kasi buhat nun hindi na umulan. Yun, maambon-ambon lang. Uulan, bagya, hindi man lang mababasa man lang yung ibabaw. Hindi man lang tumatagos sa ilalim. Pero ngayon, ayun, madilim doon. At sana umulan na. Ayan, hanggang dito kasi mga to. Nilagyan namin ng dumi ng manok yan. Ito. Dito gagawin na itong mga to, wala nang dumi ng manok yan or chicken manure, pero wala akong napansin na sisira yung dahon. Ito halos pare-parehas. Ito kasi huling tanim to huling tanim. Ayan, tignan nyo, wala akong nakitang naninilaw. Ayan, parehas yung naging dahon nya rito. Actually dun sa kabila maraming na yung unang daw, pangalawa, pangatlo, yun ang nasira. Pero ito hindi siya nasira. Ngayon sabi ko nga, kung plastic mulch yan, syempre lahat yan dapat magkakaroon. Ayan, maambon na. Ilakas sana at itagal ng medyo matagal para tumagos sa lupa, sa ilalim yung basa. Kasi yan, hindi pa namin mayayari nipid yung sili. Nandito na kami sa dulo. Isa pa, maraming na disgrasyang sili dito, natuyo sa sobrang init. Yan, kaya maghuhulit kami dito. Ito lang naman part na ito, yung dulo. Yung sa unang pinagtubigan namin, sa pangalawa walang ganong hulipin. Ito lang yung dulo na yan. Takbo na! Lakas na, lakas! Lakas mo na! Okay mga katongs, wala na, tapos na yung ulan. So kanina nung umulan na tinulungan na namin sila kay Eddie tsaka si Ate Bing dito. Ayan o, sila lang po mag-asawa nagtanim dito. Nung una nagsimula lang kami, siguro naka isang tudling lang ako o dalawa. After nung dumating sila hanggang ngayon, yan, sila lang. Dahil kami ni Ped ay nagpapatubig kami rito, nagtatanim sila. Nagpatubig doon kami sa sili, nagtatanim sila dito. So ngayon, kanina nga habang umuulan, tinulungan na namin ni Ped, pinatay na namin yung makina, yung electric motor. So ayan, tatapos na. Isang tudling na lang pinagtutulungan nila nito.
Nabasa ka ba? Oo. Hindi. Nakabasa naman ang damit yung ulan, ano? Nakabasa na. Hindi na mapapatulog bukas. Ha? Mapatulog pa. Oo. Hindi naman dumagos sa ilalim. Ha? Sana yung ilalim. Te, gusto mo, ito, patubigan muna natin to. Kung may flashlight, Para may tanim na yung pan. kamatis. Matis. Patubigan na natin bukas to. Pwede. Maganda yung pula na Taiwan mga katongs. Ito, nung diniliver ni Kasidling to, maliit lang. Siguro hindi pa niya napapatabaan to nung diniliver niya. Kaya naging ganito itsura niya. Pero alam niyo mga katongs, ganito yung magandang tinatanim. Matigas na siya. Yung wala pang kain na pataba. Para pag tinundos mo sa lupa, ayan, galit na galit po yung kanyan. Maghahanap na ng sustansya yung ugat niyan. Tsaka matigas siya mga katungsong. Parang ting-ting na yung katawan niya. Hindi ka mukha nung yung panigang na tinanim namin. Malata. Bumabaloktot yung puno. Ito, kahit anong gawin mo rito, hindi babaloktot. So isang tudling na lang to na itanim na lahat yung 30 tray na siling Taiwan. So makahabol sana tayo sa magandang presyo. Sa ngayon ang presyo ng Taiwan is 120 per kilo. Pero alam ko pataas pa yan, lalo pag nag-uulan. Ang baksak ngayon mga katongs yung panigang sa sangitan mga katongs. Kanina nag-update ako, ang presyo na lang ng panigang 10 piso, magaganda pa, mahaba. So ayun nga, yung huling faktura nga sa akin mga katongs is 5 piso. Kaya ngayon napakarami daw bunga ron. Sabi ni kuya, tumawag kanina, kung pabibitas natin nga ako yan, mag-aabono po tayo sa mamimitas. Pag pinapitas natin, katagal pinipitas yung sili, tapos 50 lang isang bundle. Sabi ko kay kuya, yan muna ka kung nasa puno, baka sakaling tuminag ng konti, pwede yun, tsaka natin pipitasin. Pero yung talong mga katongs, pina-proning ko na, pinaputol ko na, pinabata.
Tsaka muna pa. Sabi ko sa'yo. Ilan tudling to kaya Ede? No. 21 nga. Yun, no?